It's the season to be merry and also to make money. Inalam po namin ang mga patok na negosyo na pwede niyong subukan ngayong Pasko. Sa panahon ngayon, hindi na raw uso si Juan Tamad dahil ang bagong bidang Pinoy ay si Juan Masipag. Lalo na ngayong Kapaskuhan, ang madiskarteng si Juan, sari-sari raw ang pinagkakakitaan. Ang una naming binisita, walang iba kundi si Santa Claus. Pero imbes na bumiyahe sa North Pole, dito kami napadpad sa isang farm sa Bulacan. Bilang veterinaryo, halos sa farm nauubos ang oras ni Robert Herrera. So ever since naman, gusto ko yung naiiba. Ayoko yung pare-pareho lang ginagawa natin. Vet medicine ang kinuha ko, hindi siya common. Pero ang masipag nating veterinaryo, may kakaibang racket tuwing Pasko. Dahil mestizo at may puting balbas, pwede rin siyang pagkamalang Santa Claus. Merry Christmas! Pag Christmas season, mag-racket ka, 3 hours in the morning, 5,000, 3 hours in the afternoon, another 5,000. Which I did, pinahaba ko nga siya. Then, on the first year, I made good. So, hindi ko na siya inahit. Tinuloy-tuloy ko na, that was at least 10, 12 years ago. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ngayong Christmas season, fully booked na raw ang schedule ni Robert bilang Santa. So actually yung bayad, yung financial na consideration, hindi masyadong importante sa akin yun eh. Pero salamat kung meron. At may sayang din yun. Pero iba yung sa akin eh, yung makapagpasaya talaga. Naging parang legacy ko na yun. Ho, ho, ho! Oh, kumusta ka na? Dito sa eskwelahang malapit sa kanyang farm, taon-taon siyang nagbibigay saya. Sino ba ang mga mababait sa inyo? Taas ang kamay. Naku, lahat. Sigurado ba kayong mababait kayong lahat? Okay, bibigyan ko kayo lahat ng regalo. Merry Christmas! Ho, ho, ho! Kaya naman ang kanyang mga nabigyan, abot langit ang kasiyahan. Hindi lang si Santa ang busy-busy sa pamimigay ng regalo tuwing Pasko. Lahat tayo, abala rin sa pagsha-shopping. Pero kung hassle para sa inyo ang makipagsabayan sa nagsisiksik ang mga bilihan, to the rescue itong mga naggagandahang kababaihan. Ang trabaho nila, mag-shopping para sa'yo. Simple lang naman daw ang proseso. Kailangan lang sabihin sa kanila ng kliyente kung ano-ano ang kailangang bilhin. We actually cut down the time they spend on seeking for the items they need because we already pre-selected the items for them. Ngayong Pasko, doble raw ang demand para sa serbisyo nila. Pero okay lang naman daw ito para sa kanila. Si Pam Banlawi, isang marketing executive, suki na raw ng mga personal shopper. It saves me time for travel. Hindi na ako pupunta doon. I can just text yung personal shopper ko or call. Tapos, it saves me time also sa paghanap, sa pag-ikot-ikot, diba? So, hindi ko na kailangan gawin yon. Mula shopping, dumako naman tayo sa decorating. Kasi pati pagde-decorate ngayong Pasko, aba, racket din ng iba nating mga kapuso. Ang designer na si Jay, hindi nawawala ng racket sa interior decoration. Pero ngayong Pasko, sunod-sunod daw ang kanyang trabaho. Kasi syempre, andiyan yung mga tao naglalabas talaga ng pera, gumagastos, lalo Christmas, di ba? Parang yun, all out sila, kumbaga. Ito ang isa sa mga bahay na halos taon-taon niyang binibihisan tuwing Pasko. Sa labas pa lang, bongga na ang itsura. Feeling nasa mall ka naman sa loob dahil sa dami at ganda ng mga dekorasyon. Mula sa bintana at staircase hanggang sa chandelier, Christmas na Christmas ang tema. Kaya naman ang budget, sky's the limit. Simple bahay, siguro from 15,000 pataas. Up to the like 200,000 budget or depende na rin sa gagamitin natin. Pero payo ni Jay, pwede pa rin gawing bongga ang ambiance ng tahanan sa mga simpleng paraan.
Kasi alam mo, ilaw masaya na rin kahit wala kang Christmas tree or wala kang whatever trimmings eh. Ang mga business establishment, nangangailangan din ng expertise ni Jay. Naabutan namin siyang inaayusan ng isang showroom sa Makati. Well, ang plan ko, since this is parang a manly store or puro motor, so ang colors nila is red, black, and silver. So, same din yung colors na gamitin for the Christmas tree para mag-match siya sa showroom. Patok daw kasi sa mga mamimili ang mga tindahang Paskong Pasko ang dating. Merry Christmas! Ho, 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 ho. Talagang walang kapantay ang pagkamaparaan nating mga Pinoy tuwing Pasko o kahit ano pa mang panahon. Dahil masipag na si Juan, all year round, siguradong hindi na siya maubusan ng pagkakakitaan.